Hi and welcome again dito sa ating video. So for this video, we'll be talking about a video conference platform called Google Meet. So ito yung isa sa mga sikat na platform in terms of mga online discussions or online meetings, parang ganyan. So right now, nasa google.com ako and it's very important na kayo ay merong account para ma-maximize niyo yung potential ni Google. Kasi sa upper right corner, you'll see here Google Apps, etong top right corner, etong nine dots na ito, once you click that, you'll see lahat ng products na pwede mong i-take advantage, no, from Google. At karamihan naman dito ay libre talaga. At etong icon dito symbolizes na ako ay naka-login. Kasi pag hindi pa, dapat ang nakalagay dyan is login or maybe sign up. So, ganyan. Sa akin kasi, always siya naka-login. So, ito siya. At maybe you are noticing na bakit merong parang color, yung ring ko ay parang may ring siya na may mga kulay. Isa po yung palatandaan na ako ay merong subscription sa Google. Yung default kasi niyan wala talaga, parang yung kan lang, yung profile picture mo lang, parang ganyan. So for us to start with Google Meet, you have to click dito sa top right corner and then you have to look for Meet. Ito 'yan. Then i-click po natin. And what you're seeing right now is the homepage ng Google Meet. Let's talk about some of the parts. Of course, we have here the time and date. Kung may questions kayo or support yan, a problem and settings. Ito naman isa, kung ano mo to isa mga headphone or video camera nandito. So dito, you have to select kung ano yung active or ginagamit mong headset for your microphone at for your speaker as well. You also have here the video. Sa akin yan, naka-shutter lang yan. And then general options also, guys, you can go ahead and read this. But di naman to talaga usually ginagalaw once nakaset na yung video at saka audio mo. Fixed na talaga yon. What's more important is yung naandito sa side na to. But before tayo mag-dive dyan, would like to give emphasis sa kaibahan ng libreng account compare sa premium account. So, i-click natin itong Explore Plan para ma-compare po natin. Baka kasi hindi nyo po alam na yung Google Meet ay meron po yung premium account. At once nakapag-kampo kayo, nakapag-subscribe sa premium account, unang-una meron po kayong longer group video calls dito sa Meet natin. It's like 24 hours. O isang araw yan. Pero pag yung libre o yung current sa akin ngayon is only 1 hour. Yan. At yung mga naka-check, yan po yung mga allowed natin pag naka-premium kayo. So yun po yan. Magkano naman yan? It's 600 per month, Philippine peso and cancel anytime. Ibig sabihin, pay as you go ito. So, yung bayad is depende po kung ginagamit nyo o hindi. Yun po yun. At meron siya dito magandang feature din, like kung meron kayong plano mag-live stream sa YouTube. So, ito, supported po yun ng premium. At meron pa po siyang isa pang feature na noise cancellation. Di ba na, minsan may meeting tayo, tapos malapit tayo sa daan, may mga sasakyan na dumadaan, dito po, ma-filter out niyo yung mga noise na yon. Minsan din, pag mayroong electric fan or aircon, cancelled po yan pag nakapag-premium kayo. Ano yung hindi cancel? Well, based sa experience ko po, is yung background noise pag may nagsasalita po sa likod. Usually po, nakaka-capture po talaga yon. Para mabawasan yon, ang ginagamit po namin is yung microphone mismo na aming ginagamit is meron siyang active noise cancellation. Somehow, hindi po totally gone, pero somehow po nababawasan yung background noise po talaga. So, just go ahead and read kung ano yung laman ng premium. Sulit po ito. But kung di naman kayo every now and, kung di naman kayo nagmi-meet every now and then, parang 30 minutes to 40 minutes lang yung call natin, sapat na po yung libre para sa yan, para sa Google Meet natin. So yan. Now, moving forward po tayo dito sa Google Meet. Dito po sa left side natin, as you notice, we have here, enter link code kung kayo po ay meron ng invitation. Ibig sabihin, may gumawa na ng account, ng, ng link, ng video call session, tapos meron pong link code na bibigay sa inyo, dito po yung ilalagay. Tapos mag-join lang po kayo. Pero what if ikaw ang gagawa po ng invitation? So you have three options to choose from dito. Unang-una, yung create a meeting later. Kailan po ito ginagamit? For example, meron kayong usapan ng mga colleagues or whoever that may be na may meeting kayo pero hindi pa po definite kung kailan yon tapos anong oras mangyayari.
ito po ang gagawin na ang i-click natin. So pag click mo kasi ito po ay gagawa ng link. Yan. At ito po yung i-share natin dun sa mga members natin or kasama dun sa meeting. Tapos pag nag-decide na kayo na, okay na, let's meet na siguro ngayon. Parang ganyan. So, yun lang. Join lang kayo dito, then okay na po yan. So, ulitin ko lang po, ito po yung gagamitin natin. Kung meron kayong planong mag-meet talaga, mag-meeting, pero hindi pa alam, o hindi pa sure kung anong oras at anong araw, ito po yung gagamitin natin. Yung isa naman is scheduled on Google Calendar. Ito naman ay parang meeting din mamaya or bukas, pero meron na kayong specific day and time. So ito ay medyo formal ito. Kasi you can put title, ano ba yung, para saan ba yung meeting. Tapos you can select the date and the time, something like somewhere here. So 29, 6 a.m. yung start natin, or you can select like 30, advance, pwede po lang advance. Tapos parang ganun. Then you can select na kung hanggang kailan. You can also change the time zone if necessary. You can take the all day kung talagang buong araw kayo mag-uusap, parang ganyan. Ito naman ay repeat, ito yung mga recurring. Let's say na pag nakapag-decide kayo sa inyong school na, hey, every week magmi-meet tayo ng 6 a.m. to 7 a.m. So dito you can select po weekly on Wednesday or something like that. Pwede kayo mag-customize din kung meron kayong specific na araw talaga na, ay, mag-meet tayo ng MWF. So you can simply Monday and Friday, MWF yon. Tapos, yeah, once a week lang siya. Then, ends ba yan? Pag never, talagang recurring siya. So, pag on, of course, you will just set here kailan siya matatapos. Tapos, or may pwede naman number of occurrences, parang ganyan. So, very self-explanatory at napakadaling gamitin po netong Google Meet na ito, as you notice. Then, moving forward, we also have here, find a time. Dito po bubukas yung inyong calendar. Ito po, nakalink po ito sa inyong account sa Google. You'll see here ang mga naka-schedule nyo para makita mo ko na, ay, naku, di pala ako pwede ng 10 a.m. So, you'll see it here instantly po. Yung event details, you can add location kung meron pa kayong location. Usually, pag online naman talaga, ito naman talaga ay no, online. Di ba na? Di naman siya physical na kailangan na doon kasi isang lugar. But they put it here, no, if ever kailangan. Then we have the notification. By default, dalawa po iyan, through email or notification po sa inyong computer dun sa dito sa browser nyo. Ganyan. You can change it kung gusto mo 29 or 25 minutes, i-alert mo ako through email or dito sa akin, i-notify mo ako. Or you can remove. Gusto ko email lang. Remove this. Email lang tayo. And you can add if necessary naman. Right? Of course, your name will appear there. Ito yung status mo. Ito yung kung ano yung default status mo sa Google mo. I-copy niyo yan dito. In my case kasi, it's busy. But you can change it naman kung libre kayo o hindi. Default visibility, hiya mo lang naman yan. Kung, ito, may question dito. Sabi, this event uh, follows the sharing settings of this calendar. So anyone who can see details of the other events can also see the event details, including description and names and of attachment. So yan yan. But hayaan mo lang yan, default visibility mo lang. You can add more information to, to give more information about that particular meeting. Then pag happy ka na, kompleto na yan, pwede na yan. But dito sa guest, may other option din. So dito you can add guest na instantly kung sino yung mga gusto mo isama sa meeting na to, pwede dito yan ibigay. And then pwede mo bigyan din ng privilege si guest kung pwede ba sila mag-modify ng event, like they can change some of the information na meron dito, or they can invite others and see kung sino pa yung kasama sa meeting na yon. All you have to do is to tick yung mga checkboxes po dito. So, yan. Pag okay na yan, gagawa na yan ng event, tapos mag-send na yan ng invitation dun sa mga guest na meron kayo dito. Di ba? As simple as that. Pero what if naman ay, well, so ang tanong, ano yung kaibahan nito dito sa schedule? Yun na nga po. Ito ay, kung hindi pa sure yung date and time nyo, ito yung gagamitin natin. All you have to do is to share the link, then start kayo whenever you're ready. Ito po ay mayroon na kayong target date and time. Yung start naman ng instant meeting is start an instant meeting. Talagang during that time, that day, mag-initiate na po yung meeting nyo. Ito na po yung nakikita natin ngayon. Right? So sa akin, inoff ko yung camera, may concussion, may tawag doon, meron siyang shutter. So kaya meron siyang ganito. Kaya hindi siya makita. But sa inyo naman, sa case nyo naman is, kung wala namang shutter yung device nyo, di na ito mag-a-appear. Akin kasi blinak ko siya.
I-turn off ko to. Kung gusto ko i-turn off yung camera, yan po yan. Ito naman is for me to turn off and on the microphone. Yan po yan. Very plain and simple. Before I dive in sa part dito, gusto ko muna ito pag-usapan. Ito naman is, di ba, wala akong in-invite na tao kasi kaka-start ko pa lang. Wala akong invitation, walang link na ginawa. Ito yung part na yon. So if you want to add people sa join na ito, i-click lang natin to. Then you can go ahead and select kung sino yung gusto nyong i-invite. Or maybe you want to copy the link. Ito yon. I-click lang natin to copy link. Tapos i-send mo na dun sa GC nyo kung saan man. Pero what if na-close mo to? O, asa na yung link? Asa na yung link? Ay, na-close mo. So, don't worry. Meron siya dito sa baba, sa lower right corner. Etong letter I dito is called message details. Pag-click mo niyan, naandun yung link. So, yan. All you have to do is to copy that and send it to your GC or participants. Plain and easy. What else? We also have here the people. These are the people you invited or active at the moment. Dito po mag-a-appear yan. Kung meron kang hinahanap na tao, you can add people or search people right here. Right? So, eto naman na three dots dito. Ako kasi yung admin, I can pin myself, 'di ba? To everyone or sa akin lang na gusto ko ako yung tingnan nyo sa display. So dito ipipin ko siya. Or kung meron kayong kasama dito, pwede nyo rin ipin yon. Parang ganito rin. Gusto ko tingnan nyo to si Madam. So para at least aware lahat. Bakit sir meron ganyan? Kasi meron kasing different views. May different views na minsan naka-tile, minsan naka-speaker view, something like that. Mamaya pag-usapan natin yung mga views na yan. Next one is we have chat. Dito mag-a-appear lahat ng messages. Na pag nag-sample tayo dito, click natin. So, sample, ito yung sample message natin. Alam nyo ba, pwede mo ito i-pin. Like, pin message. So, lagi siyang nasa taas. Ganon. So, kung ito ay, isang use case niyan is kung meron kayong link para sa attendance, so dito mo siya ilalagay, ipipin mo lang siyang ganyan. Nakapin siya. Now, you have also the option to, dun sa mga participants mo na makapag-message din. Right now kasi, wala pa siyang ganap, no? Mamaya ayusin natin yan. Kasi, ano ba yung isang use case bakit kailangan mo, sir, disable yung pag-chat? Sometimes maganda naman yan for collaboration. Yes, of course. Pero pag if you're in a bigger crowd, tapos may mga makukulit, di ba? Baka ma-flood ng information, baka mga greetings and what na, alam mo yon na during the presentation ng speaker, sometimes nakapag nakapag-distract ng focus ng ibang participants. Kasi nagpa-pop up kasi ito may pop-up yan. So, pwede mo siya disable at that moment, tapos pag Q&A na, pwede mo naman siya i-activate. So, paano ginagawa yon? Dito yun sa host control. Ito, skip ko muna to at sa host control dito. I-close ko lang to. Yung pinaka-corner talaga, right here. Pag-click mo yan, since ikaw ang initiate ng session, I suggest po, ma'am and sir, na i-activate natin to. So you will have control po ng meeting na yon. Unang-una is etong share their screen. Ito yung mga contributors mo, participants mo. Pag naka-turn on yan, ganyan, so they can share whatever ang gusto nila. Parang kinakapture nila yung moment to share something, no, para makita ng lahat. Risky po ito, lalo na kung meron kayong mga mga invited guests na di naman talaga controlled, 'di ba? Or baka nag-explore pa ng platform. Baka makapag-share sila ng something diyan na pwede pa makapag-distract. So I suggest na i-disable natin 'to. No, every now and then. Kung di naman kailangan mag-share sila. Same goes with chat. Ito yung sabi ko sa inyo kanina dito sa chat na kung di pa naman kailangan mag-chat ng chat, so pwede mo i-disable na wag mo na kayo mag-message dyan. Tapos pag Q&A na, dito, sige, pwede na kayo mag-message ulit. Reaction, same goes sa reaction. Ito yung reaction dito. Kung gusto na mag-send ng mga thumbs up, whatever emojis, pwede mo i-disable yan sa kanila pansamantala by unticking this one. And microphone din, so let's say nasa session at ayaw mo accidentally ma-turn on yung microphone tapos may nag-uusap pala sa background. Sometimes, guys, it's distracting. So, to avoid that, pwede mo i-turn off muna pansamantala. Tapos, pag QA, buksan mo na lang ulit yung mga gusto mong buksan. Right? Same with video. Sige, turn on video. Same na po yan. Then, you also have here meeting access. So, etong host must join before anyone else. Ito ay parang may waiting time sila muna na pag may link nga sila, pag nag-click sila, hindi mo na sila makakapasok dito sa meeting hanggat hindi ikaw na host ang nauna.
So, nasa waiting time lang sila. Then, all you have to do is to accept them. Ina-accept mo lang naman. Then, we have the meeting access type. By default is trusted. Ibig sabihin, yung mga tao na in-invite mo makaka-join, basta mayroon silang yung account na ginamit nila ay ginamit din nila. Ginamit sa pag-login. Tapos everyone else must ask to join. So anyone can dial in by their phone. Ito 'yon. Ito naman ay open lang. Ito kasi meron kang control, yung invited mo lang talaga na may Google account. Ito open lang, pag na-click mo yan, so no one has to ask to join. Talagang everybody can join, makakapasok dito. So I suggest kung medyo private yung meeting nyo, you take the trusted. So yan yung sa host control. Ito yun, pinakakanto. Then we have here the meeting tools wherein kung meron kayong mga third-party applications na ginagamit, so na nakalink dito sa inyong account, dito siya mag-a-appear. So for example, Confluence, ito kasi is project management platform, Poly, Figma for design, Lucid Spark, TeamViewer, and others. Yan, pwede mo dito i-link siya. Then, kung premium naman kayo, you have here the live stream and then the recording. Kung naka-premium po kayo sa Google One. Yan, extend natin to. So let's move here. Yung microphone, alam naman natin to. We have here also the video, turn it on off. Then CC. So ito kasi English language yung supported niya. If you take this, magkakaroon ka ng subtitle. So for example, hi, my name is Jay and today we'll be talking about Google Meet. Nandito to. Kaya lang pag mga Tagalog, di mo naman siya makaka-capture. So ito, maganda ito na feature ng Google Meet para mas masundan natin yung sinasabi ng speaker natin. Kasi 'di ba may mga speakers tayo from other countries na English naman yung language. However, since iba yung kanilang the way na enunciate ng kanilang mga words, ang hirap niya sundan. So dito si Google using the AI, maka-capture niya yung sinasabi nun. So medyo kan lang yung caveat niya is yung screen mo is nabawasan kasi you need space for this one. Yun na yun. Kung gusto mo siya i-disable, then go ahead and click this, CC. Madi-disable naman siya. Right. Then we also have the reaction. If you are confirming to someone else's discussion or statement, ayaw mo magsalita, you can simply send reaction. Ganyan. If you are not agreeing with them, you can send this one. Di ba? Or maybe you want to give them applause. So go ahead and do that. So yan. Kung di mo naman gusto ang kulay na yan, you can change the color skin dito sa mas gusto po natin. So, plain and simple. Right. Click na natin para ma-disable ulit. Then, ito yung share or present now. Ito, pag nag-click ka niyan, may mga options to eh. Unang-una is, alam nito kung anong tab ang nakabukas sa'yo. Ito, so sa akin, I'm using Microsoft Edge. So, alam niya ang mga tab na nakabukas. So, pag click ko yung isa, mag-a-appear dito yung gusto mong i-share. Ang good thing sa tab, ito, pag naka-browser ka, is you can share audio. So, meron kayong YouTube na gusto i-play. So, sa tab mo siya ilagay dito. Pag Windows naman, ito yung kanyang itsura. Kung ano yung mga, kasi I'm using 3 screen, tatlo yung monitors ko. So, ito yung makita mo lahat ng naka-Windows. Yung entire screen is very similar sa Windows. Kita mo rin lahat ng screen mo. Ang kaibahan lang kasi dito sa Windows, pag meron kayong mga pop-ups, yung mga nag-a-appear ba sa screen nyo, hindi siya visible. For example, ito, i-click ko yung PowerPoint. So, naka-Windows ako. I-click ko siya, share. So, what you're seeing right now is yung nakita ng participants mo. Of course, minus itong nakalagay dito na avoid or infinity mirror, stop presenting. Hindi ito nila makikita. But parang yung malinaw na part, parang yung ganito makikita nila. Wait lang. Ilipat ko doon sa screen. Parang ganito yung makikita nila. Right? Ito yon. Ito yun. Kaya lang, etong nakita nyo ngayon is ito yung nakikita ng presenter nung nag-share ng screen. Sa end naman ng participants, ito yung makikita nila pero minus lang naman itong mga buttons dito. So halos parehas lang naman. Kailangan kaibahan lang, dito, I can control this guys ha. Yan nyo. I can change whatever I want to put here. Right? Ito yung nakikita niya. Kailang problema pag naka-window share ka, pag meron mga pop-ups, example, nag-click ka ng etong button na to. Kasi ito kasi, kanto parang more options. Pag click mo niyan, usually may mag-a-appear yan na pop-up. Kasi hindi mo siya makikita. Hindi siya nakikita ng
participants mo. So, ilipat ko doon sa view ko as presenter, sa view ko, talagang meron dapat yan mag-a-appear na ganito. Ito yung sinasabi ko na hindi nakikita ng participants. Pag naka-Windows mode ka o naka-Windows share ka, what they can see is only something like this. Guys, minus itong kuan na text tapos yung parang nag-dark na screen na nag-blur. Kasi yun nga, I am capturing my screen para ma-demo ko sa inyo. Basta ito yung nakikita ng participant mo. Hindi na nakikita itong pop-up window na ito. Yun ang sa window, yung sa Windows mode. Yung isa naman, i-stop ko lang to, is mag-share ka ngayon. Pero this time, mag-entire screen ako. And I have three screens like I mentioned sa inyo. Ito ulit yung piliin ko, yung aking second screen na may PowerPoint. Pag nag-share ako sa kanya, kita mo kagad yung pop-up kanina na in-appear ko. Hindi ko to guys dinelita, hindi ko ito tinanggal. Nandun pa rin ito. So, i-close ko ito, tapos i-click ulit ito. Mag-a-appear talaga siya. So, sa entire screen, kita mo lahat ng nasa screen kasama yung date and time. Nasa baba yan dito. So maganda itong practice kung meron kayong i-demo sa kanila tapos merong mga pop-ups. So yan. I suggest na gamitin nyo yung mag-share kayo ng entire screen. Pero kung wala lang naman kayong mga pop-ups, alam mo yun, sapat na yung naka-Windows. So yun ang kaibahan ng Windows sa entire screen po. Usually sa mga pop-ups po talaga nakikita nila. So i-cancel natin. The next one is ito, taas ng kamay. Pag meron kayong gustong itanong or any concern, so instead na mag-unmute kayo ng inyong microphone, ito yung gamitin natin and you will be recognized naman ng speaker. And also the three dots here, marami itong pwedeng gawin. Change layout, ito yung kanina pong layout na sabi ko sa inyo na pwede nilang baguhin. Ito yan. Kung gusto mo ay tiles lang, naka-tiles kayo, lahat ng mga maliliit na mga boxes sila. Or ito naman, dynamic, sa'yo mag-decide. Parang si Google na spotlight, talagang kita mo lang kung sino yung nagsasalita, nag-share ng screen, naka-spotlight lang sa kanila yung display, kita lang sila. Or sidebar, ito naman. Ito yung sample nila. Ito kunwari yung speaker, ito yung nasa side naman yung mga participants. Right, no? So, kagandahan sa tile is you have the option to adjust ilang participants na makikita mo. Pwede mo siya dito gamitin i-adjust ito sa slider na to. Yan po yan. Meron po itong restriction sa iba. Yung ibang computer kasi or laptop na ginagamit is hindi ganun kaganda yung kanilang specifications, walang support sa kanilang video card. I know, magiging jargon na ako. Pero kung hindi siya supported, hindi mo to talaga ma-adjust. Kung supported yung device na gamit mo, yun, pwede mo siya i-adjust dynamically po dito. So, yan po yan. And also have here, um, picture in picture, ito po, parang magpa-pop siya mula kung example kung nag-change kayo ng tab parang ganito. Kung gusto mo na andun pa rin siya doon somewhere dito. So yun nagpa-pop up siya parang ganito. Picture natin. So mag-appear siya ganyan. Let's say naano kayo sa ibang tab. So you can still work ginagawa mo pero naandun pa rin yung meeting, di pa rin 'to nawawala. So you can still do your thing, whatever, ganyan, ganyan. Pwede mo siya. You can go back here. No. So, yan. So, i-bring ko na siya. Balik mo na sa akin ito yung call. Click mo lang yan. Babalik na naman yan sa'yo. Right? Plain and simple. And other things dito, itong mga blur effect, di ba? Yung, alam niyo naman siguro ito. Meron kayong camera. In my case kasi, disable ko siya. But you can select ito, yung mga blur, pa hindi masyado visible yung background nyo. No, for more privacy, you can go ahead and change it. Dito naman, kung meron kayong mga preferred na mga background, alam mo yon mga images sa likod, yan. Dito yan. So, yun po yung gamit nun. What else? Report a problem. Ito, di naman ito masyado hinahawakan eh. Ito tayo sa settings. Yan, sa microphone po ito. Ito yung kanina. If ever, parang di kita naririnig. O, click mo dito. Asan ba yung microphone na ginagamit ko? So, i-change mo lang naman siya dito. Same with videos po. Captions, English, reaction. So, yan lang naman yan. So that's pretty much it. Di naman ganun ka-complicate talaga gamitin si Google Meet, 'di ba? Straight to the point naman siya. Basta alam mo lang kung saan ka pupunta. Ay, dito pala yung host control. So alam mo na 'yan. Ay, ito pala yung mga pag-share at yung kaibahan pala ng Windows sa Extreme ay pag Windows hindi kita yung mga pop-ups, tapos pag entire screen talagang kita lahat. Dito rin sa Windows, pag nakaselect ka ng PowerPoint, kahit
maglapat ka ng ibang document or ibang application dun sa PowerPoint view mo, hindi siya makikita. Talagang PowerPoint talaga makikita dyan. Pero pag entire screen, lahat ng pop-ups, lahat ng drag and drop mo, lahat ng ginagawa mo dun sa screen na to, talagang visible yan sa ating client or sa ating mga participants. Ayun palang kaiba ng dalawa. Okay. Yung naman mga browser wherein you can also share audio, something like that. Dun pala yon. So, plain and simple lang naman yung Google Meet, nothing to worry about. At huwag kayo matakot po, ma'am and sir, sa pag-navigate ng mga platforms available in the market kasi may mga fail-safe naman po yan. Hindi naman yan agad nasisira or nakukorrupt or nag-shutdown na lang bigla. Di po, may mga designs po yan na talagang yung lahat ng use cases ay parang naisip na nila. So, may mga kana sila, may mga sabi nga try and catch, parang ganun. Ay, nag-error to, alam nila yung error, tapos they are doing something about it, pwede naman mag-worry ka agad yung user. So, ganun. So, explore lang, para po ma-master natin yung platform. So, that's all for me today, and see you sa ating next video.